Welcome back mga kamista dito sa ating channel at magandang tanghali po muna dito sa akin at magandang gabi po sa inyo dyan. Madaling araw pala, magandang mag-uumaga na sa inyo dyan sa Pilipinas. Okay, so isang mabilis lamang to mga kamista. Kailangan lamang natin itong pag-usapan dahil importante ito dahil mainit at medyo kontrobersyal yung binitawang statement ni Senator Bam Aquino at siya nga po ngayon ay binabatikos ng maraming tao. Maraming nagalit, maraming nainis at maraming nagsabi na sa isang katulad pa raw ni Bam Aquino nanggaling yung ganong klase ng pananalita samantalang siya ay isinusulong niya yung karapatan ng mga pantao. So ngayon mga kamista, I'm sorry. Medyo na ano ako. So ganito 'yun mga kamista. Meron nga pong lumabas na report itong sa isang ano kasi statement ni Bam Aquino, and may binitawan siyang salita na ang sabi niya na dapat daw po or ay sa Pilipinas dapat litisin yung mga nagkasala sa sa war on drugs katulad ni Duterte at lahat ng kanyang mga co-perpetrators o yung mga cohorts o yung mga kasabwat o yung mga kapwa niya akusado. So ngayon, na-misinterpret ito ng mga tao. Akala nila ay si Bam Aquino ay kumakampi sa mga Duterte at ang akala nila ay yung iba naman akala ay nag-neutral siya or ayaw niyang mag-sides. Kumbaga, pumapagitna na lamang siya. Pero mga kamista, marami pong hindi nakakatch, marami pong hindi nakakuha ng ibig sabihin ni Bam Aquino. Ganito po kasi yan mga kamista. Ipapaliwanag ko sa inyo mabuti, sisimplihan natin para mas lalo po ninyong maintindihan. Dahil ang layunin natin dito ay itama natin yung perception, yung kung ano yung naging dating sa mga tao. So ganito yan mga kamista. Yung speech po kasi ni Bam Aquino, kaya political po ito eh. Maraming hindi nakakatch, maraming hindi nakakuha nung ibig niyang ipahiwatig sa mga tao. Ang nakita lamang nila or narinig ay yung dapat daw ay sa Pilipinas litisin itong sila Duterte. Dahil nasa Pilipinas naman daw po yung mga akusado at nasa Pilipinas po at sa Pilipinas po nangyari ang krimen. So ganito yan mga kamista. Sa simpleng explanation ay babanggitin ko sa inyo para sa ganon ay maintindihan natin talaga yung buong context noong binitawang statement ni Senator Bam Aquino. So bakit ganito? Mga kamista, gumamit po ng salitang ideal si Bam Aquino. Ideally. So ganito po yan. Sabi po kasi ni Bam Aquino, ideally dapat po ay litisin itong sila Duterte at ang kanyang mga cohorts o yung mga kasabwat o yung mga co-perpetrators. Sa halip na sa ICC ay dapat daw po sa Pilipinas litisin. So marami pong nagalit, marami pong hindi naintindihan yung context talaga ng ibig iparating at ipahiwatig ni Senator Bam Aquino. So ito po ang tunay na ibig sabihin ni Senator Bam Aquino. Ganito yan mga kamista. Kasi po, kaya niya sinabing ideally o ideal. Pag sinabi po kasi natin yung word na ideally or ideal, ito po yung perpektong context ng isang sistema. At ipinahiwatig po rito at binanggit ni Senator Bam Aquino na yung po kasing sistema natin sa Pilipinas ay hindi perpekto. Hindi siya ideal. Kaya nga po sinabi niya, ideally dapat sa Pilipinas litisin. Pero dahil nga po wala tayong ideal system o wala tayong perpektong judicial system para litisin sila Duterte at ang kanyang mga kasabwat o mga co-perpetrators katulad ni Bato, nila Bongo, at yung mga iba pang opisyal na nabanggit na ng ICC, ang nangyari po, na-misinterpret agad ito ng mga tao.
Kasi nga po ganito yan, medyo napapaulit ako. Wala po tayong perpektong sistema para litisin talaga at papanagutin itong sila Duterte. Ideally, hindi po nangyayari ito sa Pilipinas. Ang ibig po ipahiwatig dito ni Bam Aquino ay ideally o hindi perpekto na mapapanagot talaga ang mga Duterte at ang kanyang mga kasabwat kung sa Pilipinas gagawain ang paglilitis, dahil ang korte po natin ay masyadong raw po yata tawag dito na naiimpluwensyahan ng mga Duterte. At dahil nga raw po hindi tayo nakakasigurado na talagang magagawa ng tama ng judicial ng korte ang kanilang trabaho, dahil nga po malakas ang impluwensya ng mga Duterte at ng kanyang mga kasama, ay maaaring maapektuhan ang mga magiging desisyon. At dahil po hindi po nakakasiguro na mabibigyan ng talagang justice o ng talagang hustisya ang mga biktima dahil sa impluwensya na malalaking koneksyon nitong mga akusado, ay hindi makakamtan ng mga biktima ang tunay na hustisya. Kaya po pumapasok ang ICC at yan po ang last resort. Pag wala pong tunay na hustisyang makukuha ang mga biktima laban sa mga malalakas na mga nasa gobyerno na nagkasala, ay pumapasok ang ICC. At ngayon nga po, ang tunay na dahilan kung bakit nadudoon sa ICC si Duterte at kung bakit dadalhin pa rin doon yung ibang kasama, dahil hindi po ideal ang sistema ng ating mga korte. Ibig sabihin, hindi siya perpekto na makakaganap sa kanilang tungkulin. Kaya nga po ginamit ni Bam Aquino ang salitang ideally or ideal. Yun po ang ibig niya sabihin. Ideally, kung meron tayong perpektong sistema, dapat sa Pilipinas ginagawa ang paglilitis. Pero dahil hindi nga po ideal o hindi ideally ang sistema ng mga korte sa Pilipinas, kaya po doon na sa ICC nililitis si Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kasamahan pa na dadalhin na rin po pag lumabas ang mga warrant. So iyan po ang ibig sabihin ni Bam Aquino. Hindi po siya pumapagitna at hindi rin po siya kumakampi sa mga Duterte. Hindi lamang po nakuha o nakatch ng mga tao ang ibig niyang ipahiwatig, dahil medyo malalim po ang binitawan niyang salita o terminology na ginamit niya para i-deliver ang kanyang speech. Di po ba ganyan? Ang pinakasimple pang word is, di ba, ideal wife. Ano ba yung hinahanap mo? Ideal wife. Halimbawa, mag-aasawa ka. I'm looking for an ideal wife or I am looking for an ideal husband. Pag sinabi mo yung ideal, perfect, a perfect system, a perfect person. Sa case na ito, ang binabanggit ni Bam Aquino is yung perfect system ng korte. At dahil nga po in absence o dahil wala nga po yung sistema na yun, hindi po ideal ang ating korte, hindi perfect ang ating korte para makapagbigay ng maayos na sistema at hustisya sa mga biktima, ay nararapat po na talagang sila, Duterte at ang kanyang mga cohorts o kasabwat, ay madala sa ICC. So iyon po ang ibig sabihin. Kaya po niya ginamit yung word na ideally ay para ipahiwatig sa atin na hindi po perpekto ang ating court system at hindi po ito makapagbibigay ng maayos na tawag dito, pagsisilbi para sa mga akusado, dahil nga po impluwensyado o naiimpluwensyahan ng mga Duterte at ng kanyang mga kasama ang ating mga korte sa Pilipinas. So yun po, at sana ay medyo naintindihan po ninyo yung aking sinabi, at gusto ko lamang ipahiwatig sa inyo,
hindi po nagsaside si Bam Aquino sa mga Duterte. Hindi po pumapagitna si Bam Aquino para mag-play safe. Kaya po niya ginamit ang salitang ideally or ideal is para tayo mismo ang makaisip at para tayo mismo ang makaramdam na kaya nasa ICC si Duterte ay dahil wala tayong perpektong sistema ng korte na makapagbibigay ng tamang desisyon sa mga akusado at sa mga biktima. So I hope naintindihan po ninyo at medyo lumalim po talaga yung yung terminology na ginamit ni Bam Aquino. So pakikalat, paki-spread, hindi po talaga kasi ang problema rito pag yung mga lumalabas at sa mga social media pati sa TV, ang nilagay lang nila is yung word na na pinili nila yung word na sasabihin nila para lumabas na si Bam Aquino ay kumakampi sa mga Duterte. Kaya po ang nangyari, ang mga tao nagbabase sila sa mga title na nabasa kagad nila sa social media at sa title na lumalabas sa mga balita na in fact hindi na ipaliwanag ng husto. Alam nyo naman, marami sa ating mga Pilipino, makita lang yung front page o title, yun na kagad ang pinagbabasihan nila. Hindi nila binabasa ng buo o hindi nila pinapakinggan ng buo ang isang statement. Kaya marami pong nagalit kay Bam Aquino dahil po sa ganyan. Para na rin naging fake news o fake information. So, pero kung uulitin mo po at papakinggang mabuti ang kanyang statement at nahuli mo o na-catch mo yung word na ideal or ideally, malalaman ninyo na kaya niya binanggit ito ay para ipahiwatig sa mga Pilipino na wala tayong ideal na korte na makapagbibigay ng tamang desisyon sa mga kaso ng mga Duterte dahil ito ay naiimpluwensyahan ng mga Duterte at ng kanyang mga kasama. Kaya nga po, nandoon sila sa ICC. So hanggang sa muli mga kamista, I hope na intindihan ninyo mabuti yung aking ipinaliwanag, and this is to clear the air na hindi talaga kumakampi si Bam Aquino at hindi rin siya pumapagitna. He is just telling us na wala tayong korte na hindi naiimpluwensya ng mga Duterte, kaya nandoon sila sa dahig. Last resort mga kamista. So mga kapatid, maraming po salamat. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share. Pakikalat po kasi maraming nalito sa akala nila at marami pong medyo nabulagan at nagalit. So spread this para malaman ng mga tao. Maraming salamat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.